So, the month of April, pag-uusapan natin, it's all about power. No? And, ito yung title ng ating pag-uusapan or ng ating message for today. No? Living in Resurrection Power. No? So, marahil tayo, yung pinag-usapan natin last month about faith, no? Naniniwala tayo na si Jesus Christ na parito sa lupa. Naniniwala tayo na gumawa siya ng mga himala nung siya ay nandito sa lupa. Tama? Naniniwala din tayo na siya ay pinako sa krus at namatay. At naniniwala rin tayo na siya ay muling nabuhay. Pero may mga tao na hindi naniniwalang siya ay muling nabuhay. No? So ito parang continuation ng last week, no? Na nag-celebrate tayo ng Resurrection Sunday, no? Nung ating ginanap dun sa Scarborough. Sabi nga nila, no? Pero gusto kong ipakita or gusto kong inimpress ng Lord sa akin na total, ang pag-uusapan natin is all about power. Bakit hindi mo pag-usapan mo muna yung pinagsimulan, no? Yung author kung bakit tayo merong power, no? At ito yun, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kasi ang mga Hudyo, hindi sila naniniwala. Up until now, hindi sila naniniwala na nabuhay na magbuli. No? At yung babasahin natin verse, no? Sa susunod na, doon natin malalaman na kaya pala ganun ang paniniwala ng mga Hudyo is because they plot something na nagpakalat sila ng fake news, no? In our modern day language. Okay? So itong ating verse babasahin, no? Medyo mahaba to. Sa Matthew chapter 27, no? Sabi dito, as evening approached, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who had himself become a disciple of Jesus. Going to Pilate, he asked for Jesus' body, and Pilate ordered that it be given to him. So Joseph took the body, wrapped it in clean linen cloth, and placed it in his own new tomb that he had cut out of the rock. He rolled a big stone in front of the entrance to the tomb and went away. Mary Magdalene and the other Mary were sitting there opposite the tomb. Verse 62, the next day, the one after preparation day, the chief priest and the Pharisees went to Pilate. Sir, they said, we remember that while he was still alive, that deceiver said, after 3 days, I will rise again. So give the order to the tomb, for the tomb to be made secure until the 3rd day. Otherwise, his disciples may come and steal the body and tell the people that he has been raised from the dead. Okay? So now, this last deception will be worse than the first. Take guard, Pilate answered. Go, make the tomb as secure as you know how. So they went and made the tomb secure by putting a seal on the stone and posting the guard. Next verse. After the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. Right? There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay.
Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly, Jesus met them. Greetings, he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. After Sabbath at dawn, on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. While the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest everything that happened. When the chief priests had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, telling them, you are to say his disciples came during the night and stole him away while we were asleep. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. Amen? So, medyo mahaba yung ating nabasang ano. Pero ito yung nangyaring story or mga kaganapan during the time na namatay si Jesus Christ. No? So, napako si Jesus Christ Friday from 9 a.m. and then namatay siya ng 3 p.m. Okay? So, from 3 p.m., kasi sa mga Hudyo, no, Friday, pagdating ng Sabat, ang ano sa kanila, ang oras, iba kaysa sa atin. So, from 6:01, bawal na silang kumilos, bawal na silang yung ano niya, bawal nang gumawa, magtrabaho. No? So, Friday, meron lang silang 3 hours para ilibing si Jesus Christ. Kunin dun sa cross at ilagay sa tomb. No, kasi pagdating ng 6:01 p.m., Sabat na yon. No, hindi siya mag-iintay ng 12 midnight. Kumbaga sa oras natin. Ganon sa Jewish ano. So, kaya dali-dali, nagmadali, no? And ito si Joseph of Arimathea, isa siyang Pharisee, no? Na kumilala, tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. The same kay Nicodemus, kung naalala niyo sa John chapter 3, no? Na itong dalawang ito, although sila ay mga Hudyo, although sila ay mga Pharisee, but they acknowledge the Lordship of our Lord Jesus Christ. At ito si Joseph of Arimathea, nakiusap siya kay Pontius Pilate, no? Doon sa binasa natin, na baka pwedeng siya na lang yung ano. Kasi pag hindi nila nailibing si Jesus Christ within that specific period, ang gagawin ng mga Roman soldiers, susunugin nila yung body ni Jesus Christ. No? So, again, dali-dali na kinuha ni Joseph at inilibing doon sa kanyang libingan. No? Hindi na natapos yung kanilang mga parang mga procedure, yung burial procedure, lalagyan ng mga myrrh, mga spices, mga pabango, no? Pabalot. Ang ginawa lang niya, no, ay binalot lang ng white linen cloth si Jesus Christ yung body niya, and then nilagay doon sa tomb. Okay? Kasi nga wala nang masyadong oras, no? At doon pagkalibing, no? Pagkalibing ito ng mga Pharisees, no, yung mga Hudyo, naalala nila na yung sinabi ni Jesus Christ nung siya ay nabubuhay pa, na after 3 days mabubuhay siyang magmuli. So ang ginawa ng mga Pharisees, ng mga Hudyo, lumapit uli sila kay Pontius Pilate. Dahil siya yung governor
during that time. So sige, lagyan mo ng tambakan mo ng mga Roman soldiers yan. Okay? Hindi pa natuwa doon, lagyan mo ng malaking bato. Okay? Hindi pa rin natapos doon, lagyan mo ng seal ng governor ni Pontius Pilate. No? Ibig sabihin, pagka may selyo yan ng governor, bawal mo nang hipuin yan. No? Capital punishment. Kung sino ang mahuhuli na ginalaw mo. Lahat ng bagay, no? Basta nilagyan ng seal ng governor, bawal mo nang galawin, bawal mo nang hipuin. So, yun ang ating context para maliwanagan tayo. Paano ba nabuhay na magmuli si Jesus Christ? Yun yung resurrection story, no? Na ito ay totoong kaganapan, no? Hindi lang to basta story na binabasa natin sa Bible, no? At mamaya ating malalaman, no, na hindi lang to basta istorya, hindi lang to basta katang-isip lang, no. Ito ay totoong nangyari at meron tayong mga evidences that proves the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? So bakit ba natin kailangan na ma-cement or mapagtibay natin yung ating pananampalataya na si Jesus Christ ay nabuhay na magmuli? No? Kasi kung walang resurrection na nangyari, lagi ko sinasabi ito, kalimutan na natin ang Kristyanismo. Kung walang resurrection, all of the world religions, no? Si Confucius namatay, si Muhammad namatay, si Buddha namatay. No? Si Jesus Christ namatay, pero siya'y muling nabuhay. Yun ang kaibahan ng Kristyanismo sa ibang world religion. No? Kaya naman, sabi dito sa 1 Corinthians 15:13-17, but if there's no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul. No? Sayang lang yung 10 years kong pag-service sa Panginoon kung walang nangyaring resurrection. Sayang lang yung ating pagpunta dito every Sunday. Sayang lang yung ating ginagastos every kumakain tayo, lumalabas tayo sa ating mga fellowship. Kasi walang saysay yun kung walang resurrection na nangyari. No? Yes, and we are found false witnesses of God because we have testified of God that He raised up Christ, whom He did not raise up, if in fact the dead do not rise. Medyo mabigat po sinasabi ni Paul. No? Yung accusation niya, no? Na kung hindi nangyari yung resurrection, ano yung tawag nila sa atin? Fake news peddler. Nagpapalaganap tayo ng fake news, false witnesses. No? For if the dead do not rise, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, your faith is futile. Mabigat to. You are still in your sins. Na kung hindi nabuhay na magmuli, no? Jesus Christ, kung ano yung pinapractice ng Hudyo, thousands years ago, ganun pa rin ang ating gagawin. Magbibigay tayo ng sin offering, blood offering, grain offering, para mabayaran yung ating kasalanan. No. And this is medyo offensive. No? Yung verse na ito pagdating kay Paul. No? Dahil marami nagsasabi na ang religion naman pare-parehas lang yan. Isa din naman ang pupuntahan natin. No? Marahil naririnig niyo yung mga ganun. No? But pagdating dito sa resurrection ni Jesus Christ, doon natin makikita kung ano yung kaibahan
Kristyanismo sa ibang world religion. Okay? God's greatest victory always begins inside the grave. No? So, nung time na namatay si Jesus Christ, and nabalitaan, no? So, yung unang nandun sa grave, si Mary Magdalene, at saka another Mary. Okay? So, during that time, ay itong dalawang babaeng ito, nagpalaganap na sila ng gospel. But since sa Jewish culture, ang mga babae hindi masyado pinapaniwalaan. No? Bakit? I don't know. Pero yun ang naging nila, naging parang I don't know if it's a discrimination, no? Pero sa kanila ay hindi masyado pinapaniwalaan or hindi ginagamit bilang witness ng mga babae. Okay? Pero ang nakikita natin dito na yung mabuting balita, yung good news, no? God's greatest victory ay nagmula sa isang sementeryo, sa isang libingan. Marahil matatanong natin ang ating mga sarili na tayo ay nakakaranas na feeling natin we are so helpless, we are so hopeless, no? Na parang nandun tayo sa point na nasa place tayo ng grave, no? Na when we feel the love of God, we feel the grace of God sa atin, doon natin na laman, doon natin na alala yung greatest victory na kayang pinalampasan nung siya ay nabuhay na magbuli after 3 days. Okay? But very ironic na yung mabuting balita or yung gospel ay nagmula doon sa isang sementeryo inside the grave. Marahil ang Lord sinasabi sa atin na anak, kung ikaw man ay feeling mo worthless ka, feeling mo useless ka, feeling mo hopeless ka, look on the empty grave. Look and picture out kung ano yung napagtagumpayan ni Jesus Christ more than 2,000 years ago when He's resurrected from the grave. No? Wag tayong aalsin natin yung focus, no? Yung ating faith, no? Kaya tama-tama yung ating pinag-aralan about the topic about faith last month. Na saan ba tayo nakaangkla, saan ba nakakapit yung ating pananampalataya? Na kung ang ating Panginoon ay napagtagumpayan yung kamatayan, how much more yung ating mga nararanasang problema ngayon. Ako naniniwala ako na the mother of all fear is death. Naniniwala kayo doon? Lahat ng takot natin, nakakonect yan sa takot natin mamatay. Bakit tayo takot sa ahas? Ayaw natin mamatay. Matuklaw tayo ng ahas, mamatay tayo. No. Lahat ng klase ng fear, ng phobia, ng fear of heights. Bakit natatakot tayo sa matataas na bagay? Baka mamatay, mahulog tayo. No. Claustrophobia, yung masyadong dikit-dikit. No. May mga ganung fear eh. No, baka masuffocate tayo or something kasi baka tayo mamatay. No? The bottom line is death. No? At yun yung tinuturo sa atin ng Lord. Na huwag kayong matakot, mamatay. No? Because napagtagumpayan ko na yan. No? Sabi dito, sa Colossians 2:14, He wiped out the handwritten record of deaths
with the decrees against us, which was hostile to us. He took it away by nailing it to the cross. Okay. Sabi dito, He wiped out the handwritten record of debts. May utang tayo. Pinawi na, binayaran na, nilinis na yung ating mga utang. Ano yung utang natin sa tingin nyo? Yung mga kasalanan natin. No. At ngayon marami pa rin tao na hindi pa rin naiintindihan yung finished work of Christ. No? May mga tao pa rin nagpapapako sa krus sa Pampanga. May mga tao pa rin na nagbibit-bit ng nagpapalatigo. No? Binapanood niya ako nung Holy Week na nagbubuhat tapos tinadyakan nung gumante yung nagbubuhat ng Sabi niya, hindi part ng yan. Ng role ko yan. Yung tatadyakan. No? Kasi nga, sabi dito sa verse na ito, binayaran na eh. Kasi pagka tinanong mo yung mga tinanong mo yung nagpapako ng cross, bakit mo ginagawa yung nagpapako ng cross? Para mabawas-bawasan ang aking kasalanan. Binayaran na nga ng Lord. Gusto mo pa bawas-bawasan? Wala na. Sabi nga doon, it is finished. Tetelestai. Ibig sabihin, binayaran na, nilinis na yung ating mga records, lahat ng mga utang natin, bayad na. Past, present, and future. No? Bakit ang tao, ang gusto niya, mabawasan lang. Hindi totally ma-wipe out lahat ng kasalanan, lahat ng utang niya. No? Kaya hindi ko rin maintindihan ang mindset ng tao eh. No? Sinasabi sa atin ng Lord, bayad na. Hindi, meron pa akong utang. Meron pa akong 50% na loan or debt. Kaya ako'y magpapapako, kaya ako'y magpapalatigo para mabawas-bawasan yung kasalanan ko. No? Kung yung oras na inilagay mo sa pagpapapako sa cross ay kinagbasa ng Biblia, mas naunawaan mo. Hindi pa na butasan, hindi pa na sumakit yung kamay, hindi pa namaga, hindi pa dumugo ang iyong kamay. No. At kung matetanong ka pa, maputol pa yung kamay mo, no. Na hindi naman gusto ng Lord, no. Bakit? Ang tigas-tigas ng ulo mo. Sinabi na ng Lord, nabayad na, no. Wipe out handwritten record of debts with the decrees against us, which was hostile to us. He took it away by nailing it to the cross. Doon na, pagkapako niya sa cross, binayaran na lahat ng ating mga kasalanan. Amen? At yung lahat ng mga kasalanan ng tao na impute kay Jesus Christ, 2 Corinthians 15, no? Lahat ng kasalanan ng tao napunta doon kay Jesus Christ. At yung kanyang righteousness, no? Siya yung nadamit sa atin. Siya yung binigay ng ating Panginoon Kristo sa atin. Sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Yun yung doctrine of substitution. Yung katuwiran ng Jesus Christ, ibinigay sa atin. Yung kasalanan natin, binigay natin kay Jesus Christ. Ano pang gusto ninyo? No? Bakit gumagawa pa rin tayo ng mga bagay na pinagbayaran na ng Panginoon, pero until now, hindi pa rin natin matanggap na hindi pa rin fully paid yung kanyang ginawa. So dito makikita natin na pagdating sa resurrection, meron tayo dapat ebidensya. No. Kasi tayo ay, di ba, ang mundo tinuturo sa atin to see is to believe. So, ano yung ebidensya natin na si Jesus Christ ay nabuhay na magmuli? Okay? Tingnan natin dito sa
meron tayong tatlong reasons why I believe on the resurrection. Number one reason, the eyewitnesses, no? Not just women, but hundreds. No? In the book of Acts, 500 people, more than 500 people, nakakita, kitang-kita ng kanilang mga mata, na nag-resurrect si Jesus Christ. Peter and John also, nakita nila si Jesus Christ. No? Si Thomas also, kahit siya ay nagda-doubt, nakita ng mga apostles, plus 12, kung ano, at kung nung time na nabuhay ng pagbuli, si Jesus Christ. So, ito yung unang ebidensya na nangyari yung resurrection. No? Bakit kailangan natin i-discuss ito? Because sabi nga doon ni Apostle Paul, your faith is futile kung hindi totoong nangyari yung resurrection. No? Kaya dito, ibibigay ko sa inyo yung mga bagay o tatlong reasons bakit tayo naniniwala na nag-resurrect muli si Jesus Christ. Number 2, the folded linen cloth, a silent signature. No. So, yung angel ay inopen niya yung tomb. And then, nung nakita nila doon sa loob ng tomb, merong folded na linen. Ano yung significance nito? Okay? So, matatanda natin yung binasa natin kanina, binalot yung body ni Jesus Christ ng white linen cloth. Okay? Pero nung nag-resurrect si Jesus Christ, naka-fold na yung cloth. Ngayon, kung ang story na pinapalaganap or ini-spread ng mga Jews ay ninakaw ng mga apostles yung body ni Jesus Christ, sino namang may matinong utak na magnanakaw na kailangan pa niyang i-fold yung linen? Tingin nyo, bakit kaya naka-fold yung linen cloth? No? Imagine, merong minimum at least 10 Roman soldiers dun sa harap ng tomb ni Jesus Christ. Merong malaking bato na nakakover dun sa tomb. At meron pang seal ng governor, ni Pontius Pilate. Kaya talagang totally sealed, totally guarded. Hindi mo talaga yung reason or yung pinapalaganap na news ng mga Hudyo na ninakaw yung body, ang hirap paniwalaan. It doesn't make sense. No? Kasi yung mga top soldiers ng mga Roman, at kumpara mo sa mga apostles, no? Kasi pagka nalusutan sila, no? Nalusutan yung mga Roman soldiers, malilintikan sila doon sa gobernador. Kaya talagang gwardyado nila yun. Pero nung nagpakita yung angel, no? Na parang kidlat, no? Nagpatay-patayan yung mga Roman soldiers, no? So bakit ba nagpunta pa yung angel doon? Para ba bitbitin yung body ni Jesus? Hindi, no? Para sabihin lang na wala doon yung body ni Jesus Christ, no? At nung nakita nga nila, naka-fold na yung linen cloth. Okay. Punta tayo dito sa linen cloth na to. Bakit ba merong isinama yung story about folded linen cloth? No.
in the Old Testament, nung panahon ni Aaron, nang sila ay naghahandog sa Holy of Holies, after niya maghandog, yung kanyang damit na white linen cloth, after niya maghandog, ifo-fold niya yun. Huhubarin niya and ifo-fold niya. Ibig sabihin ng folded linen cloth, tapos na. No? And even sa mga restaurant, sa pagdating sa mga restaurant, yung palang handkerchief na pagka itunupi mo na, ibig sabihin, tapos ka na kumain. No? Kaya yun ang significance ng folded linen cloth sa atin. Sa ating pananampalataya kay Jesus Christ, the empty tomb plus the folded linen cloth na yung ginagawa ng mga Jews during that time of Aaron, no? Ginawa, pinagbayaran ni Jesus Christ. Lahat ng ating mga nagawang kasalanan, binayaran na ng ating Panginoon Kristo. And the last reason, the disciples' way of death. So si Peter, pinako ng inverted na cross, no? Ang iba pinutulan ng ulo, ang iba prinito, ang iba pinako ng naka-X. Oh, binalatan ng buhay. Sa tingin nyo, kung kayo yung part ng original apostle or disciple ni Jesus Christ, ang dali namang i-recant. Sabihin mo lang doon sa mga Hudyo na hindi kita ko namatay uli. Namalikmata lang ako siguro. No. Hindi ka napapatayin. Pero until their last breath, never nilang dininay yung pagkabuhay na magmuli. Kasi yun na yung topic dito eh. Yun na yung sa kanila pinapatuga. No? I-deny mo na si Jesus Christ ay nabuhay na pagmuli. Yun lang. Makakalaya ka na, hindi ka na namin gagalawin, hindi ka na namin pag-uusapan. No? Just like yung song kanina, sabi ito sa song, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? No, ito yung ito yung siguro in the last days or yung malapit nang mamatay yung mga apostles, ito yung nasa puso nila eh. No? I won't be quiet, hindi ako tatahimik, hindi ako mapapawari. My God is alive. No? How could I keep it inside? No? Kasi kitang-kita ng dalawa kong mata na nabuhay si Kristo. No? At itong tatlong ebidensyang ito, Exhibit A, B, and C, is enough reason for us na nangyari muli. Nangyari talaga yung resurrection ni Jesus Christ. No? Bakit natin kailangan pag-usapan? Because napaka-importante ito pagdating sa ating pananampalataya. Kasi kung hindi tayo naniniwala na nabuhay na magmuli si Jesus Christ, kalimutan na natin. Our faith is futile. Walang saysay. Okay? So, sa tatlong bagay na ito, in these three reasons, tatanungin ko kayo,
Si Kristo ba ay namuling nabuhay after 3 days? Kasi kung hindi pa rin kayo naniniwala, ay no. Merong story. Yan. Punta naman tayo sa story. So magkwento, okay lang magkwento. Merong nagpunta sa Israel na magbianan. No. Yung bianan lalaki, yung lalaki at saka yung kanyang bianang babae. Namasyal sila sa Israel. Ngayon, kasamang palad, yung kanyang bianan na babae namatay sa Israel. No. Di nandun na sa morgue. Ngayon, ino-opera nitong lalaki na, Sir, meron kaming dalawang option. It's either ipaship natin yung body ng mother-in-law mo sa Pilipinas, pero gagastos ka ng 250,000 pesos. Or, ilibing natin dito sa Israel, 7,000 pesos lang yung gagastusin mo. So, nung narinig nung lalaki, sinabi niya dun sa iwi ko na lang siguro sa Pilipinas. Nagtaka yung yung tao doon sa morgue, sabi niya, talaga sir? Gagastos kayo ng 250,000 pesos pagka bibit-bitin mo yung or isi-ship natin yung body ng mother-in-law mo sa Pilipinas. Oh, sabi ng lalaki. Okay. Bakit sir? Tapos sabi ng lalaki, kasi naalala ko more than 2,000 years ago, merong mama na inilibing dito sa Israel. After 3 days, nabuhay na magmuli. Bakit mabuhay na magmuli? Yung mother-in-law ko. Kaya, doon na lang sa Pilipinas. Joke lang yun. Ngayon, asan na tayo? Dito. Sa 3 reason, no? Kung bakit nabuhay. Siya tayo. Benta-benta yan tayo. Yan. Ito yung mga reason. No? It is my reason. No? Personal reasons ko to kung bakit ako naniniwala no? Na nabuhay na magbuli si Jesus Christ. No? Kailangan talaga maintindihan natin, malaman natin talaga na totoong nabuhay na magbuli si Jesus Christ. Hindi man natin nakita no? Yung actual talaga, no? But in the accounts, in the eyewitnesses, no, yung ating binabasa sa Bible ay truly talaga nangyari yung resurrection ni Jesus Christ. Amen. Titingnan nyo, 'di ba? Yung Titanic, nakita yung barko mismo, no? Kahit nangyari na siya matagal nang no. But in us, no, hindi man natin nakita yung actual, no? Nakita nila yung mga papo, nakita nila yung pero in our faith, kahit hindi natin nakikita, that's the definition of faith, no? The substance that we hope for, the evidence that we do not see, no? Yun ang ating definition ng faith. No, kaya napakahalaga na tayo ay merong pinaniniwalaan, tinatayuan na nabuhay na magmuli si Jesus Christ. So pagdating naman dun sa power, no? Ating pinag-uusapan is power. Ano ba yung power na ibinibigay sa atin ng resurrection? Okay? Meron din tayong 3 powers na binibigay sa atin ng resurrection. Una is faith. Okay? Doon sa John chapter
Ang unang makikita natin doon is the faith and doubt, no? Doubt and that turns into faith. Okay? Nung time na namatay si Jesus Christ, kung ikaw ay part ng kanyang mga disciples, parang lahat ng mga nakita mo, lahat ng mga na-witness mo na mga himala ni Jesus Christ, parang naglaho, parang bula. Because namatay siya. No? Nung time na buhay pa si Jesus Christ, ang lakas-lakas ng pananampalataya ng mga disciples. No? Pero, nung time siya ay namatay, nagtago sila. No? Actually, takot na takot sila. No? Takot na takot sila dahil hinahanting na sila ng mga Hudyo. No? Natatago sila sa mga bahay-bahay para hindi sila makita. Ganon yung nararamdaman ng mga early apostles. And the persecution na nararamdaman, no? Na pagdating dito, sabi doon sa verse 19, on the evening of the first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leaders. Takot na takot sila eh. Jesus came and stood among them, said, "Peace be with you." No? So parang ganito, nagtatago dito yung mga disciples sa loob ng bahay. Nakasara yung mga pinto. No? Bintana, lahat. Tapos, doon sa pintuan, let's say ganyan, nakasarado yung pinto, tumago si Jesus Christ. Hindi naman sinabi pinagbuksan yung pinto eh. No? Tapos, pagkapasok ni Jesus Christ, ang sinabi niya, "Peace be with you." Kapayapaan. Kasi sila nga, punong-puno ng nababagabag na sila. Because they know na wala na yung kanilang leader, yung teacher. Na wala na yung Messiah. Namatay na. No? Kaya ang unang ginawa ni Jesus Christ, no? He turned from pain, from sorrow, from fear, he turned it to a peace, because ang ating Panginoon is the Prince of Peace. No? At yun yung unang power na binibigay ng resurrection. Nung nalaman ng mga disciples na nabuhay na magbuli, naibsan lahat yung kanilang takot. Nawala na yung kanilang mga doubt. Nawala na yung kanilang mga fear in their hearts. No? Napalitan na ng faith, napalitan na ng kapayapaan. No? Next, perspective. No? Perspective. So sabi dun sa verse 24, now Thomas, sino si Thomas? Thomas the hindi yung sa sa lechon sauce, Mang Tomas. Si Thomas the doubter, yung nagdududa. No. Yeah, one of the 12 was not with the disciples when Jesus came. No. So, yung 11 nandun, si Thomas wala. Nung pumasok si Jesus Christ, yung tumagos do sa pintuan. No. Ngayon, may nagbalita sa kanya na nabuhay na magbuli si Jesus Christ. No.
Tapos ang naging reaction ni Thomas, sabi niya, "We, di nga. Buhay nga." No? Kasi sinasabi ng we have seen the Lord, sabi ng mga disciples kay Thomas, no? Pero sabi ni Thomas, no? Sabi niya, "Unless I see the nail marks." Okay? "Unless I see the nail marks in his hand and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe." Okay? Huh? Ngayon, after a few days, though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, ito na, "Put your finger here, see my hands, reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe." No? Thomas said to him, "My Lord and my God." No? From doubting, nag-iba na yung perspective ni Thomas. No? Nung nalaman niya, na-prove niya, no? Na nakita niyang muling nabuhay si Jesus Christ. So sabi dito ni Jesus, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." No? Tayo hindi natin nakita yung actual, no? Kaya mas angat tayo kay Thomas. No? Kahit hindi natin nakita, hindi natin nahipo yung nail pierced hands, no? Ni Jesus Christ. Naniniwala tayo na nabuhay siya magmuli. Purpose. Ito yung binabago ng Lord sa atin. And the story sa buhay ni Apostle Paul, from persecutor, naging proclaimer. No? On his way to Damascus, nakita niya yung great light, no? Nakakasilaw na liwanag. No? At ano sabi sa kanya ng "Who are you, my Lord?" Sabi ni Paul, no? "I am Jesus whom you are persecuting." No? Kaya pala, pag tayo ay nakakaramdam or nakaka-experience ng persecution, ang pinipersecute ay hindi tayo, si Jesus Christ. No? Pag tayo nagsishare ng gospel, ng good news sa ibang tao, instead na maka-receive tayo or makatanggap tayo ng pasasalamat, sometimes nape-persecute tayo. No? Huwag tayo mag-alala because hindi tayo yung nape-persecute. Si Jesus Christ. No? At doon sa buhay ni Apostle Paul, nagkaroon ng 180 degrees na turn ng purpose niya. No? Ang unang accomplish niya, si Stephen. No? Kaya namatay si Stephen. Nagtagumpay siya doon. No? Pero, may bagong plano ang Lord sa buhay ni Apostle Paul. And even nung ipinakilala si Apostle Paul doon sa mga disciples, nagdadalawang isip, di ba ito yung humahanting sa atin? No? Hesitant pa talaga sila na tanggapin si Paul para isama doon sa kanilang group. Siya yung number 1 talaga na persecutor ng mga early Christians. No? Natotoo ba to o baka nag-aano lang to? Nag-iispiya lang or ano? Kasi alam nila na talagang number 1 enemy, yung number 1 na persecutor nila to, si Paul. Si Saul. Pero kita naman na napaka-effective na ginawa ni Paul and thousands of people yung kanyang hinayo. More on sa mga Gentiles. Yung kanyang hinayo. No? And through the letters na kanyang sinulat, no?
sa Ephesians, sa Corinth, no? Thessalonica, no? Sa Philippi, no? Lahat ng mga churches na yan na napuntahan ni Apostle Paul ay nagkaroon ng malaking revival, no? Kaya tayo, feeling natin parang ano ba yung purpose natin? Or sometimes hindi rin natin mawari, hindi natin malaman na papaano tayo gagamitin ng Lord, no? First, we need to open our hearts, no? Submit to the Lord at hayaan natin na siya yung mag-reveal kung ano yung purpose niya sa atin, no? Kasi once na tayo ay nagre-reject, once tayo nagre-rebel, once tayo ay sumusuway doon sa kagustuhan ng Lord, then hindi magaganap itong purpose. Pero kung naniniwala ka na ang Panginoon Kristo ay nabuhay na magbuli, na kaya niyang baguhin yung buhay mo, just like the life ni Paul, no? Tayo pa kaya? No? Kasi sometimes yung kaaway ay pinapaalala sa'yo yung dark or yung past mo. Pinapaalala niya na, ay, ikaw naman niya yung ikaw yung may malaking kasalanan sa Lord, no? Pero gusto mo nang magbago, gusto mo nang sumunod, gusto mo nang i-follow yung plano ng Lord sa buhay mo. Pero yung enemy, bago ka mag-take ng first step, gagawa at gagawa yan. Ipapaalala at papaalala niya sa iyo yung history mo, no? Sabi nga doon sa binasa natin sa verse 2 ng Colossians, no? He wiped away, no? Kung deep inside our hearts na tayo ay nagrepent, inihingi na natin ang kapatawaran, na pagbayaran na yun ng Panginoon, no? Ang kaaway lang, dinideceive tayo, no? And sometimes the enemy is telling us na hindi mo kaya, hindi ka magbabago, ganyan ka pa rin, hindi mo papagtagumpayan yan. Laging negative, laging nasa loser side ang enemy, no? Kasi gusto niya talaga na hindi tayo magtagumpay. Kasi once na tayo mag-take ng first step, doon na natatakot yung enemy. Because alam niya na papalapit tayo doon sa katagumpayan, sa victory, no? Na once na tayo ay lumalapit at nalalaman natin yung purpose natin sa buhay, mas lalo tayong ginagamit ng Lord mightily, no? Mas lalo tayong i-anoint ng Lord, no? Na gamitin ka in His ministry na itinalaga sa atin, no? Yung anointing na binababa sa atin ng Lord, no? Kung alam natin yung very purpose natin, kung bakit tayo nandito, kung bakit tayo nagtitipon-tipon every Sunday, kung bakit tayo nagbabasa ng Biblia, no? Lahat ng ating mga ginagawa para sa kapurihan ng Lord, malalaman natin yung purpose kung bakit, the why, no? Na question. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon, no? Because that resurrection power, no? Lahat ng pain, no? Lahat ng bad perspective natin sa buhay, binabago ng Lord sa mabuti, and also yung ating purpose nagiging align do sa purpose niya sa buhay natin. Sabi dito, 1 Corinthians 15 verse 55 to 58, O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, and always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Ito, napakalaga itong last part na to. So sabi dito, O death, where is your sting?
Sabi ko kanina, the mother of all fear is death. Now, pero dito sinasabi, oh death, where is your sting? In essence, tinanggalan na ng pangil si Satanas. No? Nung time na nag-resurrect si Jesus Christ, tinanggalan na ng pangil. No? Kaya pag ikaw ay binubulungan ng enemy, no? Nandun ka sa verge na parang hopeless ka na, nandun ka sa verge na litong-lito ka na, nandun ka sa gitna ng crisis, no? Binubulungan ka ng enemy na huwag mo sundin yan. Masama kang tao. Tanda ko yung ginawa mo 10 years ago. Kaya ang bulong ng kaaway. 15:55. Oh death, where is your sting? Satanas, layas, wala ka ng pangil. No? Kumagat man yan ay parang ano yan? Bungal na. Wala nang talab. No? Nang bablap lang yung enemy. No? Eh tayo naman takot na takot. No? Eh tayo binigyan na tayo ng authority ng Lord to trample snakes and scorpions. No? And even we are higher than the angels. No? Kaya bakit tayo matatakot sa kaaway? No? Death, where is your sting? O Hades, where is your victory? No? But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. And that's the resurrection power. No? Because after 3 days, nabuhay na magmuli si Jesus Christ, meron na tayong katagumpayan sa ating mga buhay. Amen? Death did not defeat him. Now nothing can defeat you. Amen? I have a box here. Okay. So, meron ako dito box, shoe box, okay? Sumisimbolo doon sa tomb ni Jesus Christ. Okay? Meron din ako ditong cloth, white linen cloth, handkerchief, okay? Lalagay ko siya sa loob. And then, seselyuhan natin yung tomb ng malaking stone. Okay? So, ito yung simple illustration kung anong nangyari 1,000 years ago nung nilibing si Jesus Christ. No? Si Jesus Christ namatay, binalot yung kanyang katawan ng white linen cloth, pinasok sa tomb, sinelyuhan. Okay? Binantayan ng mga Roman soldiers at sinelyuhan ng governor ni Pontius Pilate. Okay? So, tawagan ko si Kyle. Kyle, halika Kyle. Pwede mo bang kunin yung body ni Jesus Christ, yung handkerchief na white without removing the stone? Hindi po possible. Hindi possible? No? Hindi siya possible, no? And no human can, kumbaga, malagpasan yung death. Hindi natin kaya. So, paano na yan, pastor? Kung hindi natin kaya,
paano natin mapapagtagumpayan yung death? Sabi dun sa death did not defeat him, now nothing can defeat you. Hindi natin kaya, pero kaya ni Jesus Christ. Amen. Okay? Ngayon, tanggalin natin itong bato. No? And, open natin yung tomb. Okay? Nung tinanggal ng angel, yung bato, on the third day, no? Ipinapakita doon na hindi napunta doon yung angel para bitbitin yung body ni Jesus Christ. Gustong ipakita ng angel sa mga tao na empty na yung tomb. Ang tanging laman lang ng libingan na yon is an white linen or itong handkerchief na ito. And also, he is saying that he is risen. Amen. Eh mga kapatid, ating pagnilayan, gaya nitong empty box na ito, empty shoe box, no? Symbolizing the empty tomb ni Jesus Christ, no? Tayo rin, means our future is empty of final defeat, no? Napagtagumpayan ni Jesus Christ yung kamatayan. Tayo rin bilang kanyang mga disciple, bilang children of God, no? Mapapagtagumpayan din natin yan. Hindi dahil sa atin, but because of Jesus Christ. Death did not defeat him, now nothing can defeat you. No? So every time tayo ay atakihin ng enemy, ni Satan, no? Ating paunawa sa kanya, paalala sa kanya, no? Na hindi niya tayo madideceive. Because our Lord Jesus Christ rose from the dead, no? To conquer grief para mapagtagumpayan tayo, no? And darating yung time, no? Daming, I don't know kung mangyayari yan ngayon, mamaya, bukas, yung second coming of Jesus Christ, no? Na tayo, yung mga elect, tayo yung mga saints, ay mararapture, no? Ibig sabihin, hindi na tayo dadaan ng physical death. Diretso na tayo sa piling ng Ama, no? Yun yung greatest na news, no? Na atin dapat i-share, no? Na si Jesus Christ, yes, namatay siya, yes, nabuhay siya magmuli. At yun yung ating Panginoon na sinasamba. Yun yung meron tayo. Yun yung balita na dapat nating i-spread. Amen? Amen. Kaya kung kayo ay nagdadoubt pa rin, natatakot pa rin because sa mga nangyayari, no, in our surrounding, no, God is assuring us, no, na anuman yung kaganapan sa ating paligid, no, ina-assure tayo ng Lord, no, na anuman yung greatest fear mo, no, which is death, anak, napagtagumpayan ko na yan. You need to just remain in me. No? Wag na wag kang susuko, kapatid. No? Wag na wag mong i-give up. Wag na wag kang mag-quit. Because nandun na tayo sa parada ng tagumpay. Nandun na tayo sa punto ng buhay natin. Na anuman ang gawa ng kaaway,
kayang-kaya natin mapaglampasan. Kayang-kaya natin mapagtagumpayan. Amen? And because of that empty tomb, empty grave, it signifies na tayo rin, no? Kaya nating mapagtagumpayan lahat ng bagay, lahat ng trials, lahat ng testing. And sa mga succeeding nating mga katuruan, no? Lagi nating iisipin na kung hindi nangyari, kung hindi naganap yung resurrection ni Jesus Christ, walang silbi yung ating pagpapagal sa Kanya. But because of the authenticity na nangyari talaga yung resurrection, then lagi may saysay. No? Makapiling natin ang Panginoon. No? Bodies, no? Papalitan niya ng glorified body. Pag tayo na-rapture, hindi na natin kailangan ng gluta. Sobrang puti na natin na nag-glow na talaga. No? I can't wait, no, on that moment na mangyari yan sa atin. No? At tayo magkakasama tayo dito. No? So baka naman, lahat naman ay naniniwala ng ating pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay, sa Book of Life. Ulit, lahat ba tayo ay naniniwala ng ating pangalan na nakasulat na sa Book of Life? Amen. Amen. Yes po. No? Kaya huwag kayong magpapalit ng pangalan. Ha? Eh, nakasulat doon sa Book of Life ay Ayla. Tapos ang pangalan mo sa Facebook ay Sharon. Nag-roll call ang Lord ay Ayla. Iti, Sharon pala yung nakapangalan. No? So, kung ano yung pangalan natin, hindi ating napakaganda ng mga pangalan natin. So, amen. Yun naman ang kumbaga ang ating nilook forward, no, na makapiling natin ang Panginoon in eternity, no, na sinong gustong makapiling ang Lord? Amen. Sinong gusto makapiling ng Lord? Amen. Ngayon na. Pwede po kung sigurado Pwede. na ako. Oo. Kasi kailangan mo muna mamatay. O hindi mararapture. No? Kailangan dumaan muna ng death, physical death, bago makapiling natin ang Lord. Amen. So, again, mga kapatid, this message of the resurrection power, living in resurrection power, no, ay ating isabuhay, no. Ibig sabihin, kung ating pinapaniwalaan, dapat ay sinasabuhay din natin na buhay ang Panginoon, no. So, paanong bagay, no? Dapat nagre-rema sa ating mga buhay in our lives, no? Kung ano yung tinuturo at kung ina-apply din natin yung karakter, no? Hindi naman inaano na tayo talagang in an instant, no? Lagi tayong work in progress, ika nga, no? Time again tayo ay nagkakasala, natutukso, no? Being tested, no? Pero never tayong mag-give up, never nating mag-quit tayo sa Panginoon, no? Because we believe the resurrection power is true in our lives and it manifests in our lives. Amen?
So, samahan niyo ako sa munting panalangin. Yes, Father God, muli Panginoon, as we commemorate, Lord God, this Resurrection Sunday, Panginoon, Lord God, nung time, Panginoon, Lord God, na ikaw ay nabuhay na magmuli, Panginoon, Lord God, with hundreds of eyewitnesses, Panginoon, Lord, it proves us, Panginoon, Lord God, that you defeated the grave, Lord God. O death, where is your sting? Lord, salamat, Panginoon, Lord God, because you conquered the grave, Panginoon, Lord God. At Lord, ito, Panginoon, Lord God, ang aming pong pangahawakan, Panginoon, Lord God, as we walk, Panginoon, Lord God, according to your plan, your purpose, Panginoon, Lord God. And Lord, babaguhin niyo po, Panginoon, Lord God, ang aming pong perspective in life. And also, Panginoon, Lord God, take away all our pains, our doubts, our fears, Panginoon, Lord God. Lord, palitan niyo po ito, Panginoon, ng faith. Palitan niyo po ito nitong kapayapaan, Panginoon, Lord God. At Lord, maghari ka, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Lord, gamitin niyo po kami, Panginoon, Lord God, to share the gospel, the good news, Panginoon, Lord God, of your Son, Jesus Christ, na nag-resurrect, Panginoon, Lord God, after 3 days, Panginoon, Lord God, na siya ay namatay, Panginoon. Muli, Panginoon, Lord God, in our hearts, Panginoon, Lord God, Lord, kami, Panginoon, Lord God, ay naniniwala, Panginoon, Lord God, sa amin pong faith, Panginoon, Lord God, na kayo, Panginoon, Lord God, ay siyang nabuhay, Panginoon, Lord God, na magmuli, Panginoon, Lord God, at nag-ascend sa heaven, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, Lord God, because of the resurrection, Panginoon, Lord God. Lord, kami, Panginoon, Lord God, ay nasement, Panginoon, Lord God, ang aming pananampalataya at lalong mas tumibay, Panginoon, Lord God, ang amin pong pananampalataya po sa inyo, Panginoon, Lord God. Hayaan niyo po, Panginoon, Lord God, na sa amin pong paglakad sa araw-araw, Panginoon, Lord God, in this journey of life, Panginoon, Lord, gamitin niyo po kami, Panginoon, Lord God, according to your purpose, righteousness, Panginoon, Lord God, and to your likeness, Panginoon, Lord God. Baguhin niyo po kami, Panginoon, Lord God, sa inyong karakter, Panginoon, Lord God, sa inyong pong plano sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, Lord God. Sa ilan po namin binabalik ang papasalamat, papuri at pagsamba. Ito po ang aming sama-sama panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen.